Nasaan siya? Kailangan niyo ba? Kailangan niyo ng ano, dagat, no? Masarap pagkapapak sa buhangin. Ayun po, so gawa 1 verse 8. Basahin po natin lahat. Sabi dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Nalangin po tayo. Father God, thank you Lord for this opportunity, Lord. Napatuloy pa kami matuto, matuloy pa kami, Panginoon, ma-equip, Panginoon. And so, sa Lord God, Holy Spirit, we're asking you na ngayon pa lang, Panginoon, kapag-pray mo na yung bawat sa aming mga puso, ang mga isipan, Panginoon, and hayaan mo, Panginoon, na patuloy kang pumilos, Panginoon, ngayong araw. Ngayong gabi, Father. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Ayan, so meron 25 minutes remaining. Baka nagsisimula eh. Ayun po. So, meron po muna activity dito. Ayan. So, balloons lang to, tapos kailangan daw ng glue. Pasuro daw po, kailangan daw ng glue. Ayan. So, sabi daw dito, pag nilagay daw yung glue, puputok. Di ba patuyuin pa? Pero patuyuin muna natin. Ba't to? So, wag na. Wala na to. Ayun po. So, mamaya na yung balloon popping na to. So, introduction po muna tayo. So, nung time, nabasa niyo po ba yung 2? Lesson 2? Ay, hindi niyo po nabasa. Notes po yun ni Teacher Jubel. Ayan, yung kay Jasem. Erika. Lagay ako kay Erika, parang hindi mo na lang. Ay, hindi, kasi ibabaw lang lagyan mo. Kasi ganun mo. Yan. Yan, imekos-mekos mo. Yan. Patayin mo lang. Pag natayin mo naman siguro yan. Di ko alam, baka pumutok. Di ko alam. Mekos-mekos mo yan. Okay na? Kasi kay Ate Gerald, bigay mo lang kay Ate Geraldine para siya ng mga pinukan. Sa mukha ng... Ganyan dyan, nakaganyan na sa'yo. Tiga mo lang. Ayun po. So ano po yung topic natin? Ano po yung title ng lesson po natin? Module 6, lesson 2. Be filled. Be ready. Be ready to receive. Ayan. Preparing to receive the Holy Spirit. So, nung time po na nabubuhay pa si Jesus Christ, although lagi nang buhay ang Lord. So, nung time na nandito pa si Jesus Christ sa earth, so, lagi niya kasama yung banal na Espiritu. No, he is walking with the Holy Spirit all the time. Diba? Saan po ba makikita natin yung na laging nandun yung Holy Spirit? Yung nag-pray sa Gethsemane, nung nagpakita nung nagbago yung anyo ng mukha niya, diba, nandun po yung Holy Spirit, tapos may anyong si Moses, saka si Elijah, nandun ba yun? So, alam niyo po yung sa Lucas na ano? Ayan. So, marami pang manifestation ng Holy Spirit nung binautismon siya. All throughout ng kanyang ministry, 3.5 years of his ministry, or 30, syempre, nung 30 years, nandun pa rin yung Holy Spirit. So, sa buong buhay mo ni Jesus Christ, nandun ang Holy Spirit. And even nung nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights, so, sino po kaya mag-fasting ng 40 days and 40 nights? 1 day lang, 1 meal lang, galit pa. Galit pa. So, si Jesus Christ po dito, minodel niya yung pagkakaroon ng full dependency sa banal na Espiritu. Diba? All throughout of his life, laging nandun yung banal na Espiritu. Okay po? So, tandaan po natin, we as a Christian, ay dito na tayo sa Destiny 3. So, yung iba dito naranasan na yung baptism of the Holy Spirit, nagkaroon na yung feeling of the Holy Spirit. We need to remember na kailangan po natin ng Holy Spirit every day of our life. No? So, feel man natin na kailangan natin sa Holy Spirit, hindi man natin feel na kailangan natin sa Holy Spirit, the reality is, nandun pa rin na kailangan natin ng banal na Spirit. No? So, sino po ba dito every morning nag-ask ka ng guidance sa Holy Spirit? Sino ba dito every morning good morning ka kay Holy Spirit? No? Sino ba dito every morning, every punta mo ng simbahan, lahat ng mga bagay na ginagawa mo, ina-ask mo yung guidance ng Holy Spirit. No? So, sino po ba dito nakikinig sa Holy Spirit? Diba? So, iba kasi mag-ask ka ng guidance, more in prayer lang yun. Pero yung more na, si Holy Spirit naman yung mag-speak sa'yo, sino yung nakaranas nun? Sino may nakaranas ng ano nun? Nagkaroon ka lang ng time with the Holy Spirit.
You just spend time. Manahimik ka lang, sa kwarto ka, nag-worship ka. Sino po dito na naranasan mag-feeling of the Holy Spirit mag-isa? Siyempre kasama mo si Holy Spirit, pero ikaw personal. Naranasan niyo po ba yun? Yes. Ikaw, parang naramdaman mo lang, di mo na namalayan yung oras, and you begin to speak in tongues, ba naman kahit di mo maintindihan. No? So, the importance of receiving the Holy Spirit. Bakit mahalaga po na ma-receive natin? Kasi tayo matagal-tagal na tayo eh. Maraming beses na po tayong na-baptize or na-infilling ng banal na Espiritu. Bakit importante po na ma-receive natin or maranasan lagi natin yung infilling of the Holy Spirit? Why? It cleanses us every day. Ayan, ano pa po? Ano? Renew. Nire-renew tayo ni Holy Spirit. Ano pa po? Yan. Especially sa mga worship leader, no? So, bakit mahalaga na lagi tayong na-feel ng Holy Spirit, Yanti? It gives direction. Ayan, Nanay Emily. Pinaka-importante yun sa buhay natin kasi para hindi natin Dahil maano yung away na yun? Ano yun? Di ko ano yun? Kaya ako di ko ano yun na yun. Mas pinaka-importante na may Holy Spirit tayo sa life natin. Matouch natin yung Holy Spirit para malayo tayo dun sa mga... Yun, malayo tayo sa gawa ng kaaway, no? Ayan. So, sino po naniniwala dito, meron kang potential. Bilang isang Kristiyano, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, meron kang potential. Bilang leader, bilang isang guro, yan, bilang isang manggagawa, bilang estudyante, meron kang potential bilang magulang. Meron kang potential na deep inside sa'yo na nilaan na sa'yo ng Panginoon. So, ma-experience po natin yung full potential na inilaan sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng tulong ng banal na Espiritu. Hindi kasi kumbaga parang naghuhukay. Hindi mo makikita yung kayamanan ng full potential mo hanggat hindi mo hinuhukay. Hanggat hindi ka nagpapatulong sa Holy Spirit. No? So, minsan kasi pag naghuhukay tayo, maling hukay pala. Iba pala yung dinidig natin, ibang desire pala yung dinidig natin. No? So, especially po, maraming mga magagaling magsalita dito eh. Magagaling magturo, magagaling mga teacher natin, magagaling sa mag-worship, di ba? Magagaling. Magagaling din sa sa loob ng simbahan, marami pong magagaling na nakikita naman natin. So, sila Kuya Andy, magaling mag-worship, sila Geraldine, sila Erica, magaling magturo. Sila Nanay Emily, magaling magluto, no? Ay magaling sumayo mga dancers natin, di ba? Pero ang gusto kong puntuhin dito, sa mga bagay na kung saan tayo magaling, mas madedevelop pa tayo kung hayaan natin na mag-work ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Di ba? Napapansin niyo po, minsan dumarating po sa punto ng even yung mga matatagal ng Christian, even yung matatagal ng Kristiyano o magagaling na Kristiyano, dun sa kanilang field na meron sila, di ba dumarating sa dumarating sa punto ng buhay nila na nababurnout sila. Dumarating sa point ng buhay nila na even sila pinipili ng lumayo na sa Panginoon. Diba? Even sila nararanasan nila na parang ayoko na to parang burden na lang sa akin. Diba? Nangyayari yung mga bagay na yon kasi nga we lack doon sa infilling of the Holy Spirit. No? Kaya minsan nararanasan natin parang ang dry every time. Diba? Na nagsisimba ka naman, diba? Nag-celebrate ka naman, pero personally, parang ang dry, parang hindi mo maramdaman na nag-work yung Holy Spirit sa'yo. No? Minsan kasi, aminin man natin or hindi, minsan gumagawa tayo sa church, sa mga iba't ibang aspeto ng buhay na meron tayo, ng sariling lakas lang natin. Diba? So sabi ko nga sa inyo, even though na magaling tayo sa mga bagay na meron tayo ngayon, mahihirapan po tayong magpatuloy if wala yung Holy Spirit sa atin. Binigay po sa atin ng Panginoon. Sabi nga doon, the best gift na binigay sa atin ng Panginoon, bukod kay Jesus, ng Ama, bukod kay Jesus, ay yung banal na Espiritu. So, tandaan po natin, mahalaga po ang banal na Espiritu. Sabi sa Acts 19:1-6, sabi dito ni Pablo, may nakita doon siya. Nakita siya sa Ephesians po ba yun? Basahin po natin Acts 19:1-6.
Efeso pala. So habang nasa Corinto si Apollos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong ulo bunduki ng nalawigan hanggang siya'y makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po, hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Tugon nila, kung gayon, sa ano kayo ngayon na bautismo ha? Tanong niya. Sa bautismo ni Juan, tugon naman nila. Kaya't sinabi ni Pablo, binautismo ni Juan ang mga tumatalikod sa kasalanan. Pinaparangaral niya ang pagsisisi sa mga Israelita upang sila'y sumampalataya kay Jesus ang dumarating na kasunod niya. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag na mensahe mula sa Diyos. Namigit kumulang 12 lalaki ang nagpabautismo. So, ibig sabihin, may 12 pala si Pablo, no? Ayan. Lalaki pa, no? So, we can experience po the same presence, the same feeling of the Holy Spirit nung time na naranasan din ng 12 people, yung 12 people na yun. Pwede pa rin po nating maranasan yung fire of the Holy Spirit nung time ng Pentecost. Nung time na unang bumaba yung banal na Spirit sa mga disciples, kila Pedro. Diba? So, even until now, pwede po nating maranasan yung banal na Spirit. Minsan, akala natin, gusto ko lang nilawin, no? Every time we sin, hindi naman umalis sa atin ang banal na Espiritu eh. Nag-stay sa atin yan. Unless, syempre, magagawa ka talagang talikuran mo talaga. Ginawa mo yung blasphemy of the Holy Spirit, di ba? Yung immortal sin. Pero, pagkasala man tayo, nandun pa rin namin yung Holy Spirit sa ating buhay. So, minsan kasi akala natin, ay, hindi ko na magagawa ito. Hindi na, parang umalis na sa akin ang banal na Espiritu. Dahil sa kasalanan na to. Di ba? Minsan may ganong moment po tayo. Pero always remember, the Holy Spirit is always dwells sa ating Espiritu, sa ating buhay. So, minsan nakala natin wala. Diba? So, laging free yung Holy Spirit eh. So, kung laging yung pinapakinggan sila, Pastor Vlad, sila Pastor Diga, laging Holy Spirit yung ano nila. Diba? Kasi si Holy Spirit lagi ang nag-empower sa atin. And the Holy Spirit always exalt the name of Jesus. So, we can experience the same moment na na-receive ng mga disciple yung banal na Espiritu. So, tanong ko po ulit, bakit kailangan mong ma-receive? Bakit mo kailangan ma-feel? F-I-L-L, yung bakit kailangan mong maranasan yung infilling of the Holy Spirit na yan? Personally sa iyong buhay. Kung i-describe ngayon yung personal situation mo, bakit kailangan mong ma-receive yung banal na Spirit? MJ. Hindi man na makasurvive ako. Makasurvive ka? Nagkatabi yan Kung life or death na yung Leia. Courage sa mga bagay na ginagawa. Mama Jo, personally po. Yun, confidence. So, titignan nyo, nung time na nabautismo, kung babasahin nyo pa furthermore, kung babasahin nyo pa furthermore yung dun sa Acts 19. So, naniniwala ba kayo, sa loob ng 2 years, everyday nag-meet yung 12. Kasama si Pablo. Sa loob ng 2 years, daily. Basahin ko Sa 3 buwan, nandun si Pablo sa sinagoga pumapasok. Pero, sabi dito sa verse 9, ngunit may ilan sa kanila nagmamatigas at ayaw pang sumampalataya at sasalita pa sa ayon. Kaya iniwan ni Pablo ang sinagoga kasama ang mga mananampalataya at nagpatuloy sa kanyang pangangaral araw-araw sa paaralan ni Tirano. Tumagal siya roon ng 2 taon, kaya ang lahat ng ninirahan sa Asia, maging Hudyo at Grego, ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Nasa 2 years. Sa laban at buong tapang ng paliwanag, inikayat niya ang mga tao nagbabasa ako. Kasi ayun, humigit kumulang sa 12 ang nagpabautismo. Bakit si NIV nandun? Wala sa Tagalog. Ayan. So, ibig sabihin, kung makapansin natin, once we feel ng banal na Espiritu, hindi ka makakaramdam ng dugtungan mo. Once we receive the Holy Spirit, hindi ka makakaramdam ng pagod, doubt, takot, dryness, night.
takot, sa alinlangan. Di ba? Magkakaroon ka lagi ng tapang to preach the gospel. Hindi ka magkakaroon ng pangamba. Di ba? So, minsan, isang bagay din na na-realize ko, kaya siguro din ako minsan laging nag-fail in winning people and discipling people. Siguro hindi ako, siguro I admit na hindi ako laging nagdidepende sa instruction ng Holy Spirit. O hindi ako nagpapa-empower sa Banal na Spirit. So, kailangan pala talaga ng Banal na Spirit. So, no? No? Yeah. So, tinatawagan ko muna si Pastor Rodolfo. May mga katanungan lang ako. Ayan, si Pastor Rodolfo ay sa mga batak na yan pagdating sa Holy Spirit. Ayan. Ano na yan, kumbaga, rank of ages na yan. Ayan. Pastor Rodolfo, so may tanong muna ako. So, nung time na bautismohan ka ng Holy Spirit or every time you na-ask yung empowerment ng Holy Spirit, how were your word changed or the way you speak? Paano nagbabago yung way of speaking mo, yung words mo nung time na naging feeling ka? Meron bang yung speaking in tongues? Any manifestation ng Holy Spirit every time na? Ilang araw yun, nag-asa ko sa Lord na mabaptize. Parang it takes time. Tapos kung nabaptize na ako, nag-speaking in tongues ako in 1 and 2 minutes. Hours? Tagal months. Ayan. So, matagal, di ba? So, next. Ano yung buhay mo before and after ng... Siyempre, Christiano na tayo na, no? So, ano yung buhay mo noon and after nung time na bautismohan ka? Marami ako ganun. So, doon na ako before. Tapos isa yun sa nakanggal. Tapos yung isa pang bagay, may mga bagay na hindi ako marunong ang salita. Kala mo Yung tayo. Tapos hindi ko alam na isang ano na ako nagpapayag ako yung pala mapasok ng sermon. Na-encounter na may mga sermon. Tapos nasakya ako yung Holy Spirit. Siya din yung nagbigay ng kaalaman or yung words of knowledge. Ibig sabihin, hindi ko alam yung nangyayari sa kanya pero nalaman ko ito pa yung nangyayari sa iyo. Ano mo alam ko alam sila? So yun yung mga nangyayari. Makakaano ka? May ring door ka? Ayan, personally, paano ka nag-prepare ng infilling of the Holy Spirit? Sa'yo, pag ikaw lang mag-isa. Yun yung time na more on sa area ng quietness. Tapos, minsan kasi pag nag-worship, nahihiya ako pag may tao talaga. So I go alone or sometimes I walk alone somewhere. Kailangan talaga mag-isa kasi doon mo, hindi kasi ako makapag-focus kapag maraming tao. So I spend time doon. Minsan pupunta ako ng Tanzat doon sa may dagat doon. Pupunta ako doon. Tapos minsan pag mararamdaman ko na may sasabihin ng Lord, hihiwalay ako sa, parang Jesus, hihiwalay ako sa magpapaalam ako, pupunta ako ng dagat doon sa Ayan, thank you po, Pastor Rodolfo. Ayan, hihiwalay ko pa ng Jesus. Nagbago ba mukha mo na? Lumiwanag ba? Lumiwanag? Ayan. So, kung titignan niyo po, marami pong nagbago sa buhay ni Pastor Rodolfo kasi, syempre iba yung Kristiyano naman na Christian na natanggap po ang Panginoon. Iba naman yung Kristiyano kayo na-receive mo yung Banal na Spirit. So, para mas nag-work, mas may something na nagbabago sa'yo every time may fuel. Every time yung gagawin ka sa ministry na meron ka, sa trabaho na meron ka, there's something passion, there's something drive sa mga bagay na ginagawa. So ngayon, meron pong 4 ways for us to receive the Holy Spirit. Although, yung iba alam na to. Una is purity of the heart. Sabi sa Mark 2:22, sabi doon, yung about sa wine skin. Diba? Ang bagong wine, hindi yan nilalagay sa lumang lalagyanan. Ano ba yung dating lalagyanan ginagamit? Di ba, Pastor, ano yun? Yung parang chan ng goat, parang ganon. So, hindi daw, yung bagong wine, hindi nilalagay dun sa lumang wine skin. Baga, nilalagay din yun sa bago. Kasi ang wine, pag nag-ferment yan, di ba, parang nag-expand. So, pag nag-expand yung bumibigat, nag-expand. Pag nag-expand yung wine dun sa wine skin na luma, sasabog yun parehong masasaya. So, the wine represent the fresh
the fresh presence of the Holy Spirit sa ating mga buhay. And yung old wineskin, ito yung dati mong Kristiyano ka na, naranasan mo na yung Holy Spirit, pero may time na lumayo ka sa Holy Spirit, lumayo ka sa Panginoon, or parang naging dry na yung spiritual life mo, di ba? And yung new wineskin naman nagre-represent po yan ng restored life natin. Ng restored spirit na meron tayo. Yung renewed spirit na meron tayo. No? So, kaya we really need na meron tayong purity in our hearts. Na no matter what happened, sabi nga dun sa di ba? So, sabi sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, is a new creation, the old has gone, the new has come. And so, dun sa the new has come na yun, dun magmamanifest, dun papasok yung Holy Spirit na pinag-uusapan natin. No? And by the power of the blood of Jesus, yung tandaan niyo si Holy Spirit lagi nang ine-exalt. Sabi nga dito sa natin kung nabasa nyo, si Jesus Christ ang nagbabaptize sa atin ng banal na Spirit. So, in the power of the name of Jesus, nababaptize tayo ng Holy Spirit. No, pangalawa, believe. Sabi sa Matthew 12:34b, sabi doon, sabi mo na. Parang mali spelling. Kailangan mo daw maniwala. So, syempre kasi ang natin is it's all about faith, step of faith. So, minsan, natatakot tayong ma-receive yung Holy Spirit kasi di natin alam kung anong gagawin natin. No, natatakot tayong ma-receive yung Holy Spirit kasi baka i-judge tayo ng tanga katabi natin. Diba, anong sasabihin nito? Nahirapan tayong mag-release ng words ng foreign language. Di natin alam kung anong word yun. Ang tawag doon pa, spiritual language ba yun? Speaking in tongues. Mahirap tayong magsabi kasi nga parang distracted tayo ng paligid natin. So you need to believe daw po. Okay po? And pangatlo, not offering our body to sin or in sanctification. We offer, Lord, right now I offer to you myself, my spirit. So, i-offer natin sa Panginoon with humility. For the Holy Spirit na i-fill tayo. And pangapat, choose to receive yung banal na Spirit. No? So, mahirapan kasi na mag-enter ang Holy Spirit sa ating puso kung hindi natin siyang iaalam ng mag-enter. No? Siguro sa oras ito, let us invite the Holy Spirit. Alam ko, masaya ka. Yung iba dito masaya. Yung iba dito pagod. Yung iba dito may stress sa gawaing bahay, sa school, sa mga bagay na ginagawa niya. Yung iba dito, siguro nakapagod na sa ministry na meron siya. Yung iba dito, baka pagod na sa pamilya na meron siya. Hindi natin alam. Hindi ko alam kung anong situation nyo. Pero right now, the Holy Spirit is just wanted na pumasok sa ating mga puso. Ma-feel tayo ng presensya ng banal na Spirit sa oras. So, siguro let us worship the Lord. Ayan. Pero huwag ka nang tumayo.